Isa ng Espiritu Santo, sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ating sinisimulan ngayon ang napakagandang tradisyon nating mga Pilipino, ang simbang gabi, siyam na madaling araw ng pagkapasalamat sa Panginoon. Magpasalamat tayo sapagkat napakabuti ng Diyos. Ito sana ang mapagnilayan lagi natin na hindi pa man tayo humihingi ng mga regalo mula sa nagbe-birthday ngayong Pasko. Napakarami na niyang ibinigay na pagpapala sa atin. Upang tayo maging marapat sa misa pasasalamat na ito, halina't magsisimunas para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga tao kinalulugtan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakilang wanging kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, isa mang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nanulunglong sa kaganahan, Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo, ang katastasan kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen.
po natin ang ating ulo. Maaaring ibulong sa Panginoon ang ating pasasalamat at intensyon. Pakisama po sa dasal ang mga OFW, mga tumutulong sa ating simbahan. Ngayon din ang pagbuti ng kalagayan ng mga may sakit tulad ni Leon Shigefara, Father Cheg, Father Shano, Lona, Karina, Rudy, Juliet, Sister Terry. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang maibigin mong paglingap ay siya nawang mauna at sumubaybay sa amin upang manatili kaming nananabik sa pagdating ng iyong anak. Makamtanawa namin ang iyong pagtataguyod araw-araw at ang kaganapan ng lahat ng ito sa piling mo kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, matutunghayan natin ang pangakong gagawing pagliligtas ng Panginoon sa mga matuwid at makatarungan, sa mga buong pusong naglilingkod at higit sa lahat, sa mga tapat sa tipan. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin, ang pagliligtas ko'y di na magluluwat at darating. Ito'y mahahayag sa inyong paningin. Mapalad ang taong gumagawa nito, ang anak ng taong ang tuntuni ito. Ginaganap niya ang marapat gawin sa araw ng pamamahinga. Sa gawang masama, ang kanyang sarili iniiwas. Di dapat sabihin ng isang dayuhang nakipagkaisa sa bayan ng Diyos na siya'y hindi papayagan ng Panginoon na makisama sa pagsamba ng kanyang bayan. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayoy kabilang sa kanyang bayan. Buong pusong naglilingkod sa kanya, nangingilin sa araw ng pamamahinga at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Sion, sa aking banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog at ang templo ko'y tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ipinangako pa ng Panginoon sa mga Israelitang ibinalik niya mula sa pagkakatapon, na marami pa siyang isasama sa kanila para mapabilang sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan. Kami, Panginooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Nag-aning mabuti ang mga lupain. Pinagpala kami ng poon, Diyos namin. Ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Halina't kami dalawin
kapayapaan mo'y dalhin upang umiral sa amin. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita po ng ating Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon at kayo sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinapagawa sa akin ng Ama at siya ko namang ginaganap, yan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga sa inyong lahat. Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish kung saan ayos lang umiyak. Sasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Are you on fire? Nag-aalab ka ba? Nag-aapoy ka ba? Sinasabi nating on fire ang isang tao when he or she is doing well, when he or she has the passion, has the zeal to accomplish things in her life nang maayos ha. Sa sports, on fire yung pinakamaraming na-score. Sa dancing, on fire yung pinaka-graceful kumilos. Sa singing, on fire yung pinaka-may feelings kapag bumirit. Sa trabaho, on fire yung pinaka-dedicated. Sa pageant, on fire yung pinaka-may confidence magpo-post. Sa pamilya, on fire yung pinaka-may pangarap para sa kaniyang mga mahal sa buhay. Pinaka-ganado na magmahal, magsakripisyo, magbigay. Oh, napakapalad natin. Kung sasamahan natin, sa pamayanan natin, sa team natin, sa negosyo natin, sa tahanan natin, sa pamilya natin, someone is on fire. Sapagkat blessing ng mga taong yan. Nasabi ko yan sapagkat kung titingnan po natin ang banal na kasulatan, we will realize na sa maraming mga instances, sinimbolize ang Diyos sa pamamagitan ng fire, apoy, naglalagablab. O hindi nga ba't tinawag ng Diyos si Moises sa pamamagitan ng burning bush? O hindi nga ba't ginabayan ni Yahweh ang mga Israelita sa disyerto sa ilang sa pamamagitan ng pillar of fire? O hindi nga ba't sinabi mismo ni Juan Bautista na si Jesus ay magbibinyag sa Espiritu Santo at sa apoy? O hindi nga ba't bumaba ang Espiritu Santo sa mga disipulo sa anyo ng tilang apoy? O hindi nga ba't sabi ni Prophet Jeremiah, ang epekto ng salita ng Diyos sa kanyang puso ay parang apoy na naglalagablab. Kaya nga sabi rin ng dalawang disipulo papuntang Emmaus nang makausap nila si Jesus, were not our hearts burning? Kaya pala nag-aalab ang ating puso nang tayo nakikipag-usap sa Kanya. Kaya yung fire sa taong on fire, ganado sa buhay, may sigla sa buhay, ay biyaya ng Diyos. Galing sa Diyos. Yun nga daw, etymological meaning ng salitang
enthusiasm, may gana, may sigla, may zeal, ay galing sa mga salita ng ibig sabihin ay filled with God, possessed by God, inspired by God. Kaya yan ang taong on fire, may sigla, gana, na galing sa Diyos. Ganyan si Juan Bautista. Hindi naman kilala, hindi naman galing sa mayamang pamilya, pero feel ng mga tao sa paligid niya ang presensya niya. He was on fire. Kaya nga sabi sa Ebanghelyo, nasiyahan kayo sa kanyang liwanag. So much so naakala ng mga tao, si Juan Bautista na, sa kanyang karisma, sa kanyang dating, sa kanyang arrive, ang hinihintay nilang Mesiyas talaga. Kasi on fire siya. Kung ma-imagine natin, kung papaano niya sinabi, Herodes, hindi makatuwirang kunin mo ang asawa ng iyong kapatid. He was on fire. At tayo rin ay may ganyang fire. Tayo rin ay may liwanag, apoy, na ganyan. Yan po ang sinisimbolo ng kandila na sinindihan nung tayo binyagan. Because the fire of God has entered our lives, thereby purifying us and empowering us. Ang tao'y binibigyan ng alab at apoy ng Diyos sa kanyang puso para maging ganado ito na gawin ang kanyang misyon sa buhay. Hindi yung pepetex-petex lang, hindi yung walang kabuhay-buhay, hindi yung pamparami, pampagulo lang sa mundong ito, kundi yung nararamdamang siya'y umiiral sapagkat siya'y may pakinabang, nakatutulong sa kapwa, naki-inspire ang iba dahil sa kanya. Gumagaan ang buhay ng iba dahil sa kanya. Nangingiti ang iba dahil sa kanya. Nagkakaroon ng pag-asa ang iba dahil sa kanya. Yun ang taong on fire. And we have that fire. Nung tayo'y binyagan, pinagpag-alab pa yan ang tayo'y kumpilan. At para saan pa sasabihin sa atin ng ating Panginoon? You are the light of the world. Your light should shine. Kung wala tayong apoy na kanyang ibinigay, come on, meron. Ngayon kung tayo parang wala ng gana sa buhay, para tayong wala ng silbi sa buhay, parang wala na tayong saya sa buhay, tanungin natin ang ating sarili. What happened? What have we done with that fire? I'm sure at one point in our life, naisip natin, na-inspire tayo. We were fired up na maging mabuting tao. Gusto ko maging mabuting pare. Gusto ko maging mabuting madre. Gusto ko maging mabuting engineer, maging mabuting doktor. Gusto kong maging mabuti sa lahat ng gagawin ko. Pag sinabing mabuti, hindi lang yung behave-behave. Pag sinabing mabuti, always doing your best. Being your best. At syempre, gusto kong maging mabuting tao. Gusto kong maging kalugod-lugod ang buhay ko sa Diyos. Gusto kong maging mabuting asawa, gusto kong maging mabuting magulang, gusto kong maging mabuting anak, gusto kong maging mabuting kapatid, gusto kong maging mabuting kaibigan, gusto kong maging mabuting tao. Sigurado ko, sa isang punto ng ating buhay, naisip natin yon. At hindi galing sa atin yon, galing yon sa Panginoon. We were set on fire. Tanong, ano nang nangyari doon? Ano nang nangyari doon? Because of that fire, nagsikap tayo. Dati, nag-aral tayong mabuti, nagtrabaho tayong mabuti, nakisama tayong mabuti, nagbigay tayo, nagmahal tayo, nagsakripisyo tayo, umintindi tayo, nagpatawad tayo, nagdasal tayo, nagsimba tayo, naging honest tayo.
Sapagkat ginusto natin na maging mabuti. We were on fire. We made the necessary sacrifice back then. Pero ngayon, ano na? Kamusta na yan? Nag-aalab pa rin ba? Na-maintain ba nating nag-aalab ang apoy na yan? Ang makailan ay kumain kami ng aking mga kaibigan sa may Green Hills. Sarap ng pagkain. Tuntua ako, sarap ng pagkain. At nagulat ako sapagkat matagal na pala yung restaurant na yun. Kasi sabi nung kaibigan ko, nag-vlog, Father, dito pa kami madalas, sila mami ni daddy. Nung bata pa siya, dagdag pa niya, hindi nga po nagbabago, Father. Yun pa rin ang timpla. Yung mga seafoods, sineserve talagang malalasahan mong fresh. At ito, that's maintaining fire. Tagal na yung restaurant, pero ganun pa rin ang timpla, ganun pa rin ang lasa, ganun pa rin ang kalidad. That's maintaining fire. Hindi ako fan ni LeBron James. Jordan to, men. Pero humahanga ako sa kanya. Kasi hanggang ngayon, magko-40 na siya. I think this December 30. LeBron James, magka-40 na. Haba, halimaw pa rin. Playing at the highest level. Nakapagdadunk pa rin, nakapagpo-posterize pa rin, nakapag-chase down block pa rin. Alam niyo, chase down block? Yung nauna na yung kalaban, naabunan niya, bablangkahin pa niya. Nakapag-double-double pa rin. Or triple-double pa kung minsan. Nitong nakarang Olympics, siya pang MVP. Akalain mo yan? At itong latest ranking sa NBA, sa lahat ng mga players ng NBA, he ranked 7th, pang-7 sa napakaraming players ng NBA ng average na age ay 26. Siya 40 na. That's maintaining fire. Oh, meron na akong kakilala na lumaki sa lola sapagkat maagang namatay ang nanay niya, ang tatay niya, na anak ng kanyang lola, sa abroad. Hanggang ngayon daw, sabi niya, hanggang ngayon, Father, natrabaho na ako kahit ayaw ko. Ang lola pa rin, ang nag-aahanda ng almusal ko. Siya talaga, ayaw niyang ako. Ako, mahal na mahal ko ang lola ko. Father, yung ginagawa ni lola sa akin, ginawa na niya yan sa mga anak niya, sa tatay ko. Nung nag-aaral pa ito, imagine that, 2 henerasyon na. Si lola pa rin ang gumigising sa kanya, nagpe-prepare ng almusal niya. Baka nga, sabi niya, baka nga kahit magka-anak ako, Father At aabutan pa ng lola ko. Mag-aaral yung anak ko, siya pa rin talaga. Sigurado ako. And that's maintaining fire. So kapatid, kamusta na tayo? Yung fire sa puso natin para sa mga pangarap natin. Yung fire sa puso natin para sa mga minamahal natin. Yung fire sa puso natin para sa Panginoon natin. Yes, ang Diyos ang pinanggalingan ng apoy na yan. Siya ang nagtanim ng mga pangarap sa puso natin. Siya ang nag-inspire sa atin para pangalagaan. At tulungan ng mga tao sa paligid natin, lalo na pamilya natin. Siya ang humimok sa atin. Siya ang nag-touch sa buhay natin upang magpakabuti tayo, maging kalugod-lugod sa Kanya at ialay sa Kanya ang buhay natin. Pero it is our responsibility to maintain that fire burning in our heart. Totoo yung sinasabi sa Pilipos 1:6 na anumang mabuting gawa na sinimulan sa atin ng Panginoon, siya ang tatapos, will bring to fulfillment. Siya ang aabot ng mga pangarap na ibinigay niya sa puso natin. Siya ang
Gagawa ng paraan upang magawa nating mapaglingkuran ang mga tao sa paligid natin, lalo tigit ang mga tao pinagkatiwala niya sa buhay natin, ng pamilya natin. Siya rin ang gagawa at mag-i-inspire sa atin. Siya rin ang magbibigay sa atin ng grasya upang maialay natin hanggang sa huli ang ating buhay sa Kanya. But are we maintaining that fire? Alam naman natin yung kahoy. Yung nagliliyab, di ba? Yung apoy. Alam natin na para ma-maintain yung apoy, lagyan mo ng mga bagay na mag-fuel pa sa apoy. Ito yung kahoy, ito yung dahon, ito yung papel. Kung gusto mong patayin, kung gusto mong pahinain, edi lagyan mo ng tubig, ng buhangin, ng bato, ng semento. Patay ang apoy. So let us examine ourselves. Ano yung nilalagay natin sa puso natin para mas mag-alam pa ang apoy sa ating buhay? At ano naman yung mga nilalagay natin sa buhay natin na pumapatay ng apoy na yan sa puso natin? Tama, minsan may mga circumstances na ayaw natin. Halimbawa, may mga pagkakamali, yung mga tao sa paligid natin. May mga circumstances na beyond our control. Pero, kontrolado pa rin natin. Kung paanong may kandila ka rin na nagliliyab o kaya nakasinde, pag humahangin, puprotektahan mo yan Kahit pahipan ang nasa tabi mo, sabi, ulo ko, may banto. Ganon. Alagaan natin. Huwag nating hayaang mawala ang alab na ito sa buhay natin. Sapagkat po pwedeng dyan natin limiin yung magiging pagdating ng Panginoon natin na sinasabi niya, meron ba tayong mga dalang ilawan na po pwede nating isipin, nag-aalab pa ba ang puso natin? Na yung Kanyang ibinigay na alab sa puso natin, pagharap natin sa Kanya, nag-aalab pa rin. Sapagkat doon na mag-gauge kung tayo nagpakabuti talaga. Sapagkat sabi ko ang tao nag-aalab or on fire ay magkakaroon ng magandang epekto sa buhay ng iba. Ngayon, tanungin din natin, baka may mga miyembro tayo ng ating samahan, lalo na ng ating pamilya, who were on fire, pero hindi na ngayon. Bakit? Kasi masyado mo nang niloko. Masyado mo nang inabuso, masyado mo nang sinaktan, masyado mo nang pinaglaruan. Blessing yung mga taong on fire. Alagaan natin yung fire na yan. Alagaan natin yung mga taong ganyan. Amen. Lagyan natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awit si Nancy. Alam kong may magagawa ang Diyos. 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 Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Ng Diyos ang samo ko. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong di rin ng Diyos ang samo ko. diringgin ng Diyos Pikit natin ang ating mga mata.
Panginoon, muli mong papag-alabin ang puso ko na masyado nang napahina. Ang alab na ito ng kasalanan ko, ng kapabayaan ko, at ng kasalanan din sa akin ng ibang tao. Ayoko nang mamuhay ng malungkot, ng walang gana sa buhay. Kahit naman matanda na ako, alam kong may maganda ka pa ring plano sa buhay ko. Gusto kong makita ito. Ayaw kong mamatay ng hindi pa man ako namamatay. Gusto kong mabuhay. Mabuhay ng may sigla, mabuhay ng may pangarap, mabuhay ng may na-accomplish, mabuhay ng may napapasaya, mabuhay ng mahalaga, mabuhay ng kahit may problema ay may pag-asa. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Siya ay muling babalik sa atin. Alisin mo ang mga pumapatay sa buhay mo, sa apoy ng puso mo. Alisin mo ang mga pumapatay ng pag-asa at saya mo. Kahit anong gawin nila, wala namang magagawa ang mga ginagamit ng diablo kung hindi mo yan itatanim sa puso mo. Mayroong magandang mangyayari sa iyo kung sa tulong ng Diyos ay muli kang magdarasal, muli kang magsisimba, muli kang sasampalataya, muli kang magmamahal. Hayaan mo na kung hindi ka nakatatanggap ng pagmamahal, sapagkat ang kaligayahan ng pagmamahal ay wala naman sa pagtanggap lang, kundi nasa pagbibigay. Ibigay mo kung anong kaya mong ibigay. Papatay ng Panginoon ang apoy sa iyong buhay in His time, in His way. Pero, huwag mong patayin ngayon pa lang. Mahaba pa ang buhay. Marami pang masasayang karanasan sa buhay. Huwag mong sayangin yan. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Salamat namin, mga bunga ng pagsisikap. Sa iyong dambana ay inihahain, tinapay at alak ay basbasan, upang ito ay magbigay ng kagalingan bilang pagkain at inuming mahal na dulot ay buhay na walang hanggan. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupain bubunga mainam. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin ang alay at pasasalamat namin, mga bunga ng pagsisikap. Sa iyong dambana ay inihain, tinapay at alak ay basbasan, upang ito ay magbigay ng kagalingan bilang pagkain at inuming banal
basbasan upang ito ay magbigay ng kagalingan bilang pagkain at inuming banal na dulot ay buhay na walang hanggan. Gagawin ang ulat ng Panginoong Diyos, ito ang matuhay. Ang mga yaman sa ating lupain bubuhang mainam. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin ang alay at pasasalamat namin, mga bunga ng pagsisikap sa iyong gambara ay iniain. Tinapay at alak ay basbasan upang ito ay magbigay ng kagalingan
Manalangin tayo. Ang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pag-usugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na bireng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay lilahati sa Juan Bautista sa Kaniyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang maparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito upang para po sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kayo din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, uli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming ipinahayag Na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating iyo ko ang ating ulo at ipagdasal natin ang mga mahal natin sa buhay na hindi na natin nakakasama physically pag Pasko, mga yumao. Isama si Joyce, Rosalito Persico, Josa Dewey, Yung Gasto Maria Soses, Miguel Arsenio Serio Emer, Luisa, Benjamin Nelly, Alan, Sally, Elsie, Emer, Luisa, Loleng, Adad Dante, Zenny, Amang, Nene. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Paulina, Carmela, Jacinto, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, makipagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at sa aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya, wag po ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa
lalo na sana sa aming pamilya, ano man ang aming maging problema ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po. Cordero ng Diyos na naglalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na naglalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon, ang patuloy na nagpapaalab ng ating puso, ng ating buhay. Mapalad tayong lahat na inaanayahan niya upang bigyan niya ng kalakasan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Mula sa ating pag-isip, may liwanag na magdidingding, nadarama sa ihip ng hangin, udyat ng kanyang pagdating. Ihanda ang ating sarili, kaligtasan nawa'y makamit. Nagagalak kami, nagpupuri, pasasalamat sa kanyang pagkahari, sa kanyang
sa buhay natin. Sa kanyang pagdating, pag-ibig niya'y makakamtan. Kaligtasa'y naghihintay at pag-asang walang hanggan, nagagalak sa kanyang pagdating. Sa kanyang pagdating, liwanag niya'y nagniningning. Ililigtas ang buhay natin. Sa kanyang pagdating, pag-ibig niya'y makakamtan. Kaligtasa'y naghihintay at pag-asang walang hanggan, nagagalak sa kanyang pagdating. Nagagalak sa kanyang pagdating. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo
ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami sumapit sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Nazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo ay tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Nazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa. Maraming salamat sa mga nag-alay ng spaghetti package para sa araw na ito. Sa bukas po ay fruit cocktail naman. So maraming salamat. Nakakatuwa. Ang dami niyo pong nag-alay. Maraming salamat. Ang Panginoon na po sana ang bahala na gumanti sa inyo. Lalo pat ang kapupuntahan nito ay talagang pipiliin naming mga pinakamahirap sa ating pamayanan. Maraming salamat po sa inyo. Sana po tuloy-tuloy. Bukas po fruit cocktail po ang alay po natin. Salamat sa mga kasama rin natin online na nagpapadala ng kanilang tulong through our GCash and bank account. Lalo pat ang inihahandog po ninyo ay tatambalan, dadagdagan ng pondo galing sa Quasi Parish. Yan po ay nanggagaling din naman sa inyo at sa mga kasama natin na nagbibigay ng kanilang donation online. Maraming salamat po. Bukod pa sa hindi ko lang po kayo na-update, yung isang chapel namin misahan na po, yun po ay pinagawa ninyo. Hindi pa masyadong kumpleto pero ang laki na ng ikinanda niya. Maganda na po siya. Kaya maraming salamat po sa inyo. Bukod pa sa nakapag-promote tayo ng devotion sa Our Lady of Lazaret at nakatutulong din tayo sa ibang parokya sa ating diocese. Salamat po sa nag-aalay ng mga alkansya. Salamat sa suporta sa ating Sovereign Shop, sa pag-share ng ating mga reflections at ating mga life masses, at gayon din ng tangkilik natin sa Three Nails and a Crown. Sana po ay isa sa maging prospect natin, maging pangregalo, yung sweatshirt at yung mga t-shirt na Three Nails and a Crown. Nakatulong na po tayo, nakaporma pa. Marang ganda naman po ang quality. Salamat po sa inyo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal. Pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang siramis, pagsintan sa kalinis, sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa amin
at sa dasal aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay.